Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang The Accidental Bride. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Nagpalit ako ng night suit ko at umupo sa couch bitbit ang laptop ko, dahil sa Lunes kailangan kong pumasok sa college at kailangan kong tapusin ang isang assignment. Tsaka ayokong matulog ulit sa couch si Liam. Kukunin ko na lang ang sopa dahil medyo maliit ito sa laki niya. Siya ay 6 na talampakan 2 pulgada ang taas at may katamtamang matipunong katawan. Hindi ito komportable para sa kanya ngunit madali akong nakatulog dito. Gumagawa ako ng assignment nang pumasok siya sa kwarto. Lumapit siya sa akin at bago pa siya makapagsalita ay nag-blurt ako, "I'm sorry sa nangyari sa baba. I swear hindi ko sinasadya. Luis was teasing me and I told him to stop. But he keep on doing that." Sinubukan kong siyang habulin. "I'm sorry. No, it is okay, he is an idiot." Pagkatapos ng isang pause, sinuklay niya ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok at sinabing, "Monica, pasensya na rin, akala ko ay," sumigaw ako. "Please forgive me, sa iyo din. Huwag mong sabihin yan, naiintindihan ko. Hindi mo kasalanan," sinabi ni tita, "nagisingin kita. 2 beses ko nang tinawag ang pangalan mo pero hindi ka bumangon, kaya hinawakan ko ang balikat mo pero hindi ka pa rin gumalaw kaya kinailangan kitang i-shake. Ikinalulungkot ko iyon. Anong ginagawa mo sa laptop, hindi ka ba inaantok? May assignment ako sa college at hindi ko natapos dahil sa biglaang pangyayari. Ngunit kailangan kong tapusin ito bukas dahil sa Lunes kailangan kong pumunta sa college at isubmit ito," sabi ko sa kanya at tumango. "What is it all about?" tanong niya. "The comparison between the old methods of printing and finishing clothes and the latest technology used in the printing of clothes." "Oh great, ipaalam sa akin, kung kailangan mo ng anumang tulong," sabi niya sabay tipid ng ngiti. Tumango ako at nagpasalamat. Nagpalit siya ng night suit niya at sinabing, "Bakit hindi ka sa bed, mas magiging komportable ka doon habang nagtatrabaho." Umiling ako at sinabing kung uupo ako sa bed para magtrabaho, magiging komportable ako at matutulog sa halip na gawin ang trabaho ko. Hindi ko kayang gawin iyon o hindi ko ito matatapos bukas. Hayaan mo akong magtrabaho dito, maaari mong kunin ang kama, dahil ito ay magtatagal. Tumango siya at humiga sa kama. Pinatay ko ang ilaw para hindi siya maistorbo. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho ng ilang oras at hindi ko namalayan kung kailan ako nakatulog. Bumangon ako nang tumunog ang aking alarm at mabilis ko itong pinatay. Itinabi ko ang kumot ko sa tabi at bumaba sa kama. Kama. Pero, ano ito? Malinaw na naaalala ko, na natulog ako sa sopa. Hinanap ko siya. Natutulog siya sa kabilang side ng kama. My God, naglakad ba ako habang natutulog? Nabigla ako. Sana hindi ko na lang siya ginalaw. Sana hindi na siya nagising ng gabi. Hindi niya siguro alam na sa iisang kama ako natulog. Mangyaring iligtas ako ng Diyos sa kahihiyan na ito. Nag-freshen up ako, naligo at bumaba para maghanda ng pagkain dahil first time kong magluluto ngayon dito. Hindi ko alam kung ano ang gustong kainin ng lahat. Nakatingin ako sa ref nang pumasok si tita sa kusina. Niyakap niya ako at tinanong, "Monica anak, hindi ka ba makatulog ng maayos? Bakit ang aga mo nagising?" "Tita, sabi mo kailangan kong maghanda ng pagkain ngayon kaya eto ako." "Napaka-sweet na anak, ngunit hindi mo na kailangang bumangon ng maaga. Linggo ngayon kaya ang lahat ay gigising ng late at magkakaroon ng mabigat na brunch bandang 11 ng umaga, para makapagpahinga ka kung gusto mo." "Tita, lagi akong gumigising ng 6 ng umaga kaya hindi pa ako maaga,
sabihin mo lang po kung ano ang gustong kainin ng lahat. Magluluto ako ng almusal para sa bawat isa. Nakangiting sagot ko sa kanya. Alam mo ba, isa kang angel anak. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Ito ay isang ritual lamang anak, gawin ang anumang comfortable sa paggawa. Tita, pakisabi po sa akin, kung ano ang gagawin para sa lahat. Hindi ko po alam kung ano ang gusto nilang kainin, mangyaring sabihin po sa akin, kung ano ang paboritong almusal ng lahat. As you wish anak, sasabihin ko sa iyo, ngunit maaari kang gumawa ng kahit na anong gusto mo. Pero dahil nagtatanong ka sasabihin ko sa iyo, ang daddy mo ay gustong kumain ng wheat bread o isang bagay na malusog, halos lahat ay kinakain ko. Parehong mahilig kumain sina Liam at Luis. Si Liam ay gustong kumain ng wheat bread o sandwich habang si Luis ay gustong kumain ng sandwich, pasta o salad. Ngunit iminumungkahi ko na dapat kang gumawa ng isang bagay na matamis dahil ito ay kinakailangan para sa ritual na ito. Tumango ako at pumunta sa kusina kasama siya. Sinabi niya sa mga katulong sa kusina na ibigay sa akin ang anumang gusto ko at tulungan ako sa paghahanda ng mga gamit. Sabi niya, Monica, Marina and I plan to do in the morning today, so I'm going to meet her. Babalik ako ng alas 10:30, please don't exert yourself and just make whatever you are comfortable sa paggawa. All the best. Kunin mo lahat ng tulong na gusto mo sa mga katulong. Kinalikan niya ang noo ko at umalis para salubungin ang mami ko. Nagplano ako ng brunch at hiniling sa mga katulong na ilabas ang lahat ng sangkap na kailangan para sa paggawa ng mga pagkain. Nagplano akong gumawa ng pinalamanan na flatbread stuffed with a spicy mix of boiled potatoes and onions, stir-fried rice with lots of veggies, grilled pizza sandwich, soybean salad and pudding. Bumalik sila mami at tita at pinuntahan nila ako sa kusina. Taking gulat ni tita nang makita ko na ang dami kong inihanda na sinabi niya, "Oh my God! May fiesta ba tayo ngayon? May ginawa ka para sa lahat. Gusto kong makita ang pagmumukha ng lahat, let's surprise them with this feast." Pumunta siya sa taas para personal na tawagan ang lahat. Ang mami ko ay humangang nakatingin sa akin at sinabing, "I am very proud of you anak." Dinala ng mga katulong ang lahat sa mesa na aking ginawa. Sinabihan ko na silang maghanda ng tsaa at kape. Hinalo ko na ang kape para makagawa ng masarap na mabula na kape. Ayon sa aking ama, ako ang gumagawa ng pinakamasarap na kape sa buong mundo. Tinawagan din ni tita ang daddy ko para sa brunch. Kaya umupo na ang lahat. Hindi sinabi ni tita kahit kanino na ginawa ko ang lahat ngayon. Tanong ni Luis, "Wow! Mommy, may espesyal bang okasyon ngayon? May nakalimutan ba ako? Bakit ang daming pagkain sa mesa? Bakit Luis, ito ang unang linggo na kasama natin si Monica, kaya ito ay isang espesyal na linggo. Kaya espesyal na pagkain, ngayon lamang simulan ang pagkain na ito." Nagsimula ng kumain ang lahat. Mahilig kumain si Tito ng bread, salad at stir-fried rice. Mahal ni Liam ang pagkain, sabi niya, "Oh mommy, ang foods ay napaka-amazing at gusto ko lahat ito." Nakangiti sa akin si tita pero hindi nagsalita. Namumula ako. Sina Luis, mommy at daddy ko, nasarapan din sa buong pagkain. Sa huli ay inihain ng katulong ang puding at nagtanong kung gusto nilang magkape o tsaa. Hiniling sa akin ni tita na personal na maghatid ng puding sa lahat, at ginawa ko ito. Sabi ni Luis, "O ang lahat ay amazing ngayong araw. Napakarami kong kinain ngunit ang puding na ito ang pinakamagandang bagay. I love you mommy, sa paggawa ng lahat ng ito." Nagkatinginan sila tita at mommy at ngumiti. Pagkatapos ay sinabi rin ni Liam, "Talaga mommy, dapat madalas kang magluto, ang sarap ng pagkain ngayon, nagustuhan ko ito. Masyado lang akong busog ngunit gusto ko pa ring magpatuloy sa pagkain at ang puding ay kahanga-hanga. I love you mommy." Noon lang naghain ng tsaa at kape ang katulong. Sa sandaling humigop ng kape sina Liam at Luis, sinabi ni Luis, "May kakaiba, kahit ang kape ay mas masarap ngayon." Tumango din si Liam. Parehong nakangiti ang mag-ina ngayon. Tuwang-tuwa ako na mahal ng lahat ang pagkain.
Napakagandang makita si Liam na masaya. Sabi ni tita, kaya iniisip ninyong lahat na ang pagkain ay kahanga-hanga, ang puding ay wala sa mundong ito at ang kape ay napakasarap. Kaya nabuo ang araw ninyo. Kung gusto ninyong magkaroon ng ganitong uri ng pagkain ng madalas, then ay kailangan ninyong hilingin sa cook na gawin itong muli ng madalas para sa inyo at kailangan ninyong yakapin ang cook. Okay lang ba yon? Sumang-ayon ang lahat ng lalaki. Nagsimulang tumayo si Tito papunta kay tita. Pero sabi niya, oh no, hindi ko sila ginawa, hindi man lang ako pumunta sa kusina. Nagulat ang lahat ng lalaki at nagkatinginan. Pero wala silang ideya. Okay, sasabihin ko sa inyo, bawat pagkain ay inihanda lamang at ni Monica lamang. Hindi man lang ako pumunta sa kusina. Maging ang kape ay inihanda niya. Napatingin naman sila sa akin nang may pagtataka. Come on Ramon, ano ang tinitingin-tingin mo? Nagluto siya sa unang pagkakataon bilang ating daughter-in-law, bigyan mo na lang siya ng regalo. Lumapit si Tito at niyakap ako, tapos binigyan ako ng magandang necklace. Tinanggap ko ito ng nahihiya. Naunang nakabawi si Luis at lumapit siya sa akin at sinabing, wow! Beautiful, pwede ka pang magluto ulit and it was awesome. Please cook it for me again, tapos niyakap niya ako. Umiti ako at tumango. Lahat ay nakatingin kay Liam, pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo siya at lumapit siya sa akin at sinabing, the food was amazing. Nagustuhan ko lahat ito, mangyaring gawin itong muli para sa akin, salamat. At nang akmang yayakapin niya ako, sumigaw si Luis, no. Hindi pa natapos yon, asawa ka niya, kailangan mo siyang halikan. Lalong namula ako sa segundo. Hindi ako makatingin kahit kanino, namumula talaga ako ng sobrang hirap. Tumango si Tito at tita at sinabi ni tita, fair enough, tama si Luis for once. Come on Liam, ano pa ang hinihintay mo? Asawa mo siya, hindi ka niya papatulan. Saglit na nag-alinlangan si Liam ngunit pagkatapos ay hinalikan niya ang pisngi ko at nagpalakpakan ang lahat. Umalis siya kaagad pagkatapos noon. After brunch nag-shopping ulit kami ni mommy at tita, this time sa isang jewelry shop. Nagdala sila ng maraming magagandang alahas para sa akin. Gusto nilang mamili pa ngunit kailangan kong bumalik para mag-aral dahil kinabukasan kailangan kong isubmit ang aking assignment sa college. Nagkaroon lang ako ng mga prutas at nagpatuloy sa pagtatrabaho hanggang sa matapos ko ang aking assignment. Thank God natapos din. Kailangan ko lang kunin ang mga printout nito. Sa sobrang pagod ko pumikit ako ng 2 minuto lang pero nakatulog na ako. Pagmulat ko ng mata ko ay umaga na pala. Oh, kailangan kong maghanda ng mabilis, bumangon ako sa kama. Kama, ano ang mali sa akin? Araw-araw ako natutulog sa sopa pero bumangon sa kama. Nako, naglalakad siguro ako habang natutulog. Natatakot ako na baka isipin ni Liam na sinusubukan kong mapalapit sa kanya o kaya naman ay pilit kong ipilit ang sarili ko sa kanya, ayoko ng ganun. Gusto ko siyang bigyan ng oras. Kinailangan kong maghanda para pumunta sa college. Mabilis akong naligo at naghanda sa isang magandang ice blue na dress. Binati ko sila tito at tita at sinabi ko sa kanila na ngayon ay kailangan kong magpunta sa college. Sabi nila, okay anak, pero bago iyon, kainin mo ang iyong breakfast at dalhin ang nakapak na lunch sa iyo dahil darating ka ng late. Nung nag-breakfast na ako bumaba na si Liam. Hindi ako makatingin sa kanya dahil kinakabahan ako na baka malaman niya ang tungkol sa pagtulog ko sa tabi niya. Nagpaalam siya ng magandang umaga sa lahat. Umiti din ako at nag-good morning. Late na ako para sa college kaya mabilis akong nagpaalam sa lahat at aalis na sana ako nang napagtanto kung hindi ako nakapag-print out. Tanong ko, kailangan kong gumamit ng printer, pwede mo bang sabihin sa akin kung nasaan ito? Sure, halika tutulungan kita. Ikinonekta niya ang laptop ko sa printer at binigay ang print command. Sunod-sunod na ang mga printout. Inaayos ko ang mga iyon pero nakatingin siya sa akin, nakatayo malapit sa akin. Nakakaabala ang lapit niya sa akin, nagiging very conscious. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Kinuha niya ang mga papel sa kamay ko at inayos ito sa isang file at binigay sa akin.
Nagpasalamat ako sa kanya at sinabing dapat ko itong ginawa kagabi pero parang patay na pagod ako kaya hindi ko nga alam kung kailan ako nakatulog. Tumango siya, itinatago ang ngiti. Teka, bakit siya nakangiti? Oh, I am getting late. Nagmamadali akong bumaba, when he wished me luck for my assignment. Umiti ako at nagpasalamat sa kanya. Kinuha ko na ang gamit ko at umalis na papuntang college. Nakangiti pa rin ako. Pumasok ako sa college at nakita ko ang kaibigan kong si Sia. Pumunta ako doon at niyakap siya ng mahigpit. Alam niya ang baliw kong crush kay Liam at alam din niyang sobrang sama ng loob ko na ikakasal siya sa iba. God, ang dami kong gustong sabihin sa kanya pero I guess, hindi pa ito ang tamang oras. Tumingin sa akin si Sia at sinabing, may kakaiba sa iyo ngayon. May nangyari ba? Nanlaki ang mga mata ko, tinanong ko, ano ang ibig mong sabihin na iba? Sabi niya, labis kang nabalisa noong nakaraang 3 araw, labis kaming nag-aalala ngunit ngayon ay parang sariwang bulaklak ka na. Ayos ka lang ba? Natatakot ako para sa iyo. Ayos lang ako, pasok na tayo sa klase sa ngayon, pag-uusapan natin yan mamaya. Ibinigay ko ang aking assignment at nakakuha ako ng napakagandang marka para doon. Tinanong niya ulit ako, pumunta ka ba sa kasal niya? Sabi ko, oo, pumunta ako. Hindi ko maiwasang mapangiti at akala niya nasisiraan na ako ng bait, kung alam niya lang ang totoo. Naisip niya na mas mabuting iwasan ang topic na ito. At okay naman ako tungkol dito pansamantala. Araw ng kasal. Ngayon ikakasal na ako kay Selena. Naging girlfriend ko siya for the last 6 months. Isa siyang aspiring model. Siya ay 5 feet 10 inches ang tangkad at napakapayat, sabi ng lahat, ang hot niya talaga. Well, hindi naman kami ganun ka-close pero ikakasal pa rin kami dahil gusto ko nang hindi na ako guluhin ng mga magulang ko tungkol sa pagpapakasal. Ayokong magpakasal pero talagang hinahabol ako ng mga magulang ko. Kaya eto ako, ikakasal sa kanya. Gusto lang niya ng kalayaan para hayaan siya ng kanyang mga magulang na ituloy ang kanyang karera. Kaya pumayag kaming magpakasal. Nakikipag-usap ako sa aking mga kaibigan at pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga merits and demerits of marriage. At ito ay isang funny discussion. Noon ko lang nakita na si Tito Carlos at Tita Marina ay papasok na sa hall. Si Tito Carlos ang best friend ng dad ko. Napakabait niyang tao. Nirerespeto ko talaga siya. Siya ang pinakamalaking exporter ng Philippine ethnic handicrafts and traditional clothing sa buong mundo. Napaka-sweet din ni Tita Marina at napakagaling magluto. Bigla ko na lang siyang nakita. Sinusundan niya sila. Oh God! She was looking so pretty. Siya ay halos 5 feet 9 inches ang tangkad, may maganda at mahabang itim na buhok. Maganda ang ekspresyon ng itim na mga mata at malaanghel na mukha. Ang kanyang ngiti ay kayang magbigay ng buhay sa isang naghihingalong lalaki. Siya ang lahat ng bagay na maaaring hilingin ng sinumang lalaki. Napakaganda niya at higit pa doon ay suot niya ang dress na yon. Oh God! Why the hell, ganyan ang iniisip ko. Hindi ako makapag-isip ng ganito tungkol sa kanya. Pero hindi ko napigilan. Ang pinakagusto ko sa kanya ay napaka-inosente at makajos niya. Sweet little Monica, who was not very little now. Kailangan kong tumingin sa ibang lugar pero parang may sariling isip ang mga mata ko. Noon lang napagtanto ng mga kaibigan ko na hindi ko sila pinapansin at sinundan nila ang linya ng aking paningin at may sumipol, tanong sa akin ni Anjo. Sino ang napakagandang babaeng iyon? Pakiusap, ipakilala mo siya sa amin. Ang ganda niya. Lahat ng kaibigan ko nakatingin sa kanya. Hindi ko nagustuhan. Pinilit kong pigilan ang aking emosyon at sinabing, layuan mo na lang siya. Pero bakit? Is she not good? Mukhang napakabuti sa akin at napaka-sexy at maganda. Sa tingin ko kailangan kong magpakilala, sabi ni Anjo. Wag na. Tumayo ka na lang, galit na galit ako. What is your problem, Liam? Pinahahalagahan ko lang ang isang napakagandang babae, nagustuhan ko siya. She actually parang marrying type and I just asked you to introduce me to her. Nairita din siya.
The problem is that she is too good for you, wag mo siyang isipin, sabi ko sa galit. Nagalit siya at umalis but anyways that was for good. Sinubukan akong pakalmahin ng best friend kong si Mark. Kilalang kilala niya ako. Hindi nakarating ang iba akong mga kaibigan. Napatingin ulit ako sa kanya, kinakausap siya ng kapatid ko, malapit lang. Pagpupuri niya sa kanya at umiiwas siya sa topic. Siya ay maganda at inosente, isang pambihirang combination. Nakangiti siya sa kanya at nasaktan ako. Palagi siyang komportable sa tabi niya. Naiinggit ako kay Luis dahil doon. Nakita kong tahimik na humihiling sa kanya ang kanyang mga kaibigan na ipakilala sila sa kanya. I swear Luis, bubugbugin kita at ang mga kaibigan mo, kung gagawin mo yon. Naiinis na ako pero buti na lang, sabi niya, please don't do that, hindi ako interesado sa sinuman. Thank God. Nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos ay sinabi ni Luis, alam ko. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang alam niya? Nawala sa isip ko, nang may dumating na batang lalaki at binigyan ako ng letter. Medyo nagulat ako pero binuksan ko yung letter. Galing iyon kay Selena. Bakit niya ako pinadalhan ng letter ngayon? Isinulat niya na nakakuha siya ng magandang role sa isang pelikula kaya hindi siya makakapagpakasal ngayon. Gayunpaman, maaaring ikasal siya sa akin. Maaari kong ayusin muli ang date, marahil pagkatapos ng 6 na buwan. What the hell? Galit ba siya? I never thought that she was so immature, insensitive and irresponsible. Ang daming tao dito, anong sasabihin ko sa parents ko? Magagalit si dad. Hindi ako nagalit sa hindi ko pagpapakasal sa kanya. Naiinis lang ako sa mga sinasabi niya ngayon. Ano ang gagawin ko ngayon? Nakita ako ni Mark na kinakabahan at tensyonado kaya kinuha niya ang sulat sa kamay ko at binasa. Nagbago ang ekspresyon niya, nagalit din siya ng husto. Tinawagan niya si Luis. Pagdating niya ay iniabot niya ang sulat kay Luis. Pumuti ang mukha niya pagkabasa ng sulat. Hindi namin alam ang gagawin. Pinuntahan ni Luis ang aming mga magulang at sinabi sa kanila ang tungkol sa sitwasyon. Galit na galit sina mommy at daddy at sobrang taas ng tensyon. Napakaraming tao dito. Maging ang mga reporter mula sa mga leading newspapers upang i-cover ang balita. Ang aking mga magulang ay sobrang tensyonado. Pilit na pinapakalma sila ni Tito Carlos at Tita Marina at bigla na lang pinagpawisan si Dad at sinigawan kami ni Tito ni Luis na lumapit. Tumakbo kami papunta sa kanila at dinala si Dad sa isang kwarto. Hinanap ni Luis si Tito Rafael. Siya ang aming family doctor. Nagmamadali siyang suriin si Daddy. Umiiyak si Mommy, kasalanan ko ang lahat. Paano ko mapapatawad ang sarili ko? Sobrang nagilty ako. Sinabi ng doktor na inatake si Daddy ng anxiety attack at dahil inatake na siya sa puso noong nakaraang taon, kaya hindi maganda para sa kanya na mabalisa. Oh God, please save him. Please, lahat ng ito ay dahil sa akin. Ano ang gagawin ko ngayon? Gusto kong patayin si Selena. Kasalanan ko ang lahat. Pumasok na kami ni Tito Carlos at Luis sa loob. Napakaraming tensyon ang naganap sa lahat ng dako. Masyadong masama ang loob ng daddy ko para tingnan ako. Nag-aalala siya sa sasabihin ng mga tao. Masisira nito ang ating reputasyon dahil naroon din ang media. Sinabi ni Tito Carlos, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. May gagawin ako. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Daddy sa kanya sa napaka-depressed na boses. Sinabi ni Tito Carlos, bigyan mo ako ng kalahating oras at may gagawin ako. Kukuha ako ng isa pang babae na mapapangasawa ni Liam. Ang kasal ay gaganapin ngayon mismo. Anong ibig mong sabihin, may kasal ngayon? Sino ang maghahanda na magpakasal sa ganoong kaikling panahon? Hindi makapaniwalang sabi ng daddy ko. May kilala akong babae kakausapin ko pero ready ka na ba Liam? Tanong sakin ni Tito. I have no other option kung ready na yung girl ayos lang ako. I'm sorry Dad, gagawin ko lahat para mapasaya ka. Luis at Liam, bahala na lang kayo sa mga bisita. Huwag sabihin kahit kanino. Walang nakakakilala sa babaeng ipapakasal sa'yo. Sabihin mo lang na masama ang pakiramdam ng daddy mo, okay?
Bilin sa amin ni Tito. Tumango lang kami at lumabas na. I was totally blank, hindi ko alam ang gagawin ni Tito. Hindi ko alam kung sinong babae ang handang pakasalan ako sa ganoong kaikling panahon. Pero parang magician si Tito. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Tinatanong ako ng mga kaibigan ko kung anong nangyari. Sinabi ko lang na hindi maganda ang pakiramdam ng aking ama, kaya kailangan naming maghintay ng ilang oras hanggang sa maging normal siya. Nabasa na ni Mark ang sulat na yun kaya alam niya kung ano ang totoo. Tinabihan niya ako at tinanong ako, anong problema, Liam? Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat at sinabi niya, okay lang, iilan lang sa atin ang nakakakilala kay Selena at may gagawin kami tungkol dito. Okay lang, tingnan natin kung ano ang nakalaan para sa iyo. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.